Hello po. I'm just Lord Switchcraft and I kept my promise. I'm back. Because ang importante, may mga taong alam na ever since nangyari itong trahedya na nangyari kay Rene Batorbonia at Divine Adeli, I was the first one to really engage sa kaso na to. Since June 9 nang in-announce nila ito, I was the one who told the people na there's a foul play, and no one believed me. Kasi after that, wala daw foul play, pero at the following days, tama ako. So, mas lalo kong patutunayan na hindi ako mapapagod magbigay ng update because a lot of people seems to forget na yun nga, yung kaso ni Rene, ito na yung kinakatakot ng marami na sinabi ko rin, nalilipas din yan. No, hindi sa akin, because I'm the one who started this. I'm the one who will end it. Tapos, with permission o walang permission ng pamilya ni Rene, and I talk to the ghost and the spirit of Rene Batorbonia, and I send a message na ayaw niya i-pursue ang hustisya, na ang gusto lang niya is yung mga tao na wag kalimutan ng pamilya niya, yung mga pagtulong, aware siya sa pagmamahal ng tao, pagmamahal sa pamilya niya, na lahat ng mga pinangarap niya na sana'y nagawa niya sa pamilya niya ay nangyari. And only his mother can confirm it, na talagang siya ngayon nakausap ko. But I'm sorry, Rene, because your mother and a lot of people has been fighting for your justice. So I joined the fight, unsanctioned. So ito po yung update ko kung bakit tila nanahimik. Well, first of all, mayroong malaking back and forth na magaganap sa pamilya ni Rene sa ano nila lang ng kaso, pag susulong nila ng kaso and justice doon nga sa kay Rene at kay Divine na rin kasama. Hindi ko tatanggalin si Divine dito dahil pareha sila nang namatay nung araw na yun. Dalawa po nawala. So, in-advise ng mga legal attorneys nila na wag alam nyo na, post, lalo na syempre ang importante kasi sa paniniwala nila ang pananahimik social media para mas lalo daw. Syempre hindi naman mapipigilan ng tao yun, di ba? So wag na natin isisi sa tao kung bakit kaya nila hindi makukuha yung hustisya na mabilis dahil marami raw nangengela, mga haka-haka pwedeng gamitin laban. Hindi nyo makokontrol ng tao, kaya wag nyo gawin bobo yung tao kagaya ninyo. So ito po ang mga nasa sense ko. So hanggang ngayon po ay naka-engage pa rin ang defense ng nasabing universidad na yun nga yung settlement. They flew. Di ba noong nakaraan sinabi nila they flew para sa settlement, na which is sinabi ng abogado ng Batorbonia family na hindi po sila greedy. It's not about the money. It's about the truth and the justice. So about dun sa truth, when it comes to spiritual, naku, marami na naman magagal sa akin ito. I already told everything na masasabi pa nila. Lahat po ng masasabi ng mga ibang spiritual like me, nasabi ko na huya noon pa. So malaking honor din po sa akin, malaking pabor din po sa akin yun na dapat talagang may makausap din ng pamilya ni Batorbonia, kahit yung iba na. Kasi mas lalo nilang papatunayan na tama ako from the start. Like ko sinasabi, I was the one, and it seems na most of them are taking a hard toll, swallowing the truth na ano naman ngayon kung ako'y nauna. 'Di ba? Hindi ko naman hangad na pantayan o higitan ng mga kagaya kong spiritualist, ng mga faith healers din. It's not about that, guys. It's about me helping this family as I helped and supported my clients.
Yun lang yun. It is what it is. I'm the first na nagsabi ng lahat ng katotohanan na yan, at lahat ng pwede pa nilang masabi ay nasabi ko na. So about the truth, medyo hangad lang din naman nilang tumulong. Di lang naman ako may karapat tumulong. Then let them. But what they really need is justice. At sinasabi ko sa inyo sa labanan na to, may mga pagkakataon na pwedeng i-counterflow ng nasabing universidad. Yung kung sino man yung kahawak ng kaso ng Baterbonia, yung lawyers nila, pwede nilang i-counter o kausapin ng palihim na drop the case, we will help you. May mga ganon, di ba? May mga ganong senaryo kung nasa-sense. Pero magtitiwala na lang ako despite ng mga red flags na mga nasa-sense ko na sana ilaban nila to hanggang sa huli. Dahil mahaba-haba po talaga labanan to. Dahil nakita nyo naman na hanggang recommendation. Ibig sabihin, recommendation na ikakaso. Ibig sabihin, alam nyo ba ibig sabihin ng recommendation? Recommendation lang yun. Hindi yung wala pa talagang actual na kaso. Wala pa talagang actual na kaso. Wala pa. Magpapile pa lang talaga sila ng legit, and then after that, mag-aantay sila ng hearing. Sana nagigets yung mga sinasabi ko, ha? Kasi the more na magigets nyo to sinasabi ko, the more na mag-iinit ang ulo ninyo. They said na yung mga team players ng mga time na yun ay survivors din daw. Survivors. Wala akong binabanggit na pangalan, wala akong inaakusuhan, wala akong sinasabing school, wala akong nine-name drop, wala akong in-name drop dito ever. Pero to sinasabi ko sa inyo, yung mga ginawa kong ritual at yung mga susundan ko pang ritual ay about sa conscience, meaning konsensya, and of course, depression. Hindi mananagot o walang mangyayaring epekto sa mga tao na inosente talaga. Pero pag alam nyo na ang katotohanan na itinago ninyo at kayo yung mga nandun talaga, sana mapanood nyo to. Sana makarating to doon sa mga alam nila ang ginawa nila kay Rene. Alam nyo kung bakit? Ba, matindi-tindi po ang ritual na binigay ko. Matindi-tindi po yung mga ritual na mga pinag-upload ko. Kala nyo ganun-ganun lang yun? May laman yun, guys. May laman lahat ng mga ritual na mga pinag-upload ko dito. Hindi ko kayo patutulugin at hindi ko kayo patatahimikin. Yun ang mga katagang sinasabi ko noon pa, na bigla na lang sinabi ni Nanay Robilin nang ililibing na ang kanyang mahal na anak. Exact same words ng sinabi ko, at lahat yun may proof. Dahil lahat yan naka-upload, lahat yan may time and dates. Na talagang alam ng tao na ako nakatutok dito simulat sa pool. Kaya ako rin natatapos. So, this is not about me being famous anymore. This is about me searching for the justice. Because the truth is what they make it. Diba? Iimbestigahan nila. Actually, medyo fishy talaga kung si Coach Tab lang eh. Medyo fishy talaga kung yung mga utility, mga bagman, mga kakasuhan. Hindi pa naman kakasuhan. Person of interest pa rin lang naman sila. So, si Coach Baldwin, maiintindihan natin kung bakit po siya maraming lawyers. Okay? Pwedeng ilaban niya na, harsh yung aking training. May pagkukulang talaga ako. Harsh yung training ko, yun lang yun. Pero yung kay Rene, na, di ba yung sinapit ni Rene at ni Divine? Una sa lahat, si Divine, yun, liability niya yun. Kasi yun lang yung hindi marunong lumangoy. Pero bakit nasa dagat, di ba? Yung kondisyon ni Rene. Yung kondisyon niya. Bago siya sumabak doon. Ha? Are you hiding? Kasi kay John Vic naman nagsimula lahat to, di ba? Pinatunayan din niya yung sinabi ko na bigla niyang binawi yung about sa hazing.
'di ba? Wala, iba talaga pag mayayaman. Iba talaga. Meron nyo yung mga... Actually, dapat overall yan eh. Kasi wala naman ng minor de edad dun. 'Di ba? Wala naman ng mga minor de edad dun para protektahan eh. Alam nyo, yung mga taong walang tinatago, sila yung dapat maiingay. At sinabi din ng universidad na yun na itigil daw yung mga online bullying na mga na tatanggap ng kanilang mga players. Kung hindi ba naman mga... 'Di ba? Niwala man lang nagpakita. 'Di ba? Huwag kayo magpapaniwala sa mga ina-upload nilang pictures na mga magkakasama sila, mga magkakaganon pa sila. May mga nakikita akong hindi lang yung isang specific na player na yun ha. Hindi lang yun. May mga hindi lang pala post ng mga pictures na hindi ko makalat pa ngayon, pero may mga ilan din po talaga na dapat din talagang managot. Kung sa legal justice, ito na nga legal justice, legal process na nga yung ginagawa nila eh. Wala namang nangyayari. Totohanin ko na kayo. Huwag kayong magagalit sa akin ha, kasi ako puro katotohanan. Walang mangyayari dyan, wala kayo sa akin. Walang mangyayari dyan. Pero dapat may makulong. Dapat may managot. Di ba? Kung sino man yung mga inaakusahan nila na mga nasa person of interest nila na makukulong dahil nga syempre kailangan talaga may managot dun eh, di ba? Pwede yun, mangyayari yun. Pero guys, just to sideways a little bit of things, the little bit of these things na mangyayari, eh meron talagang mga nananahimik at pinoprotektahan na dapat sila rin mismo yung nag-iingay ng truth. Kasi team player kayo eh, teamwork kayo, di ba? Dapat isang tropa ninyo na ka-teammate ninyo na ituturing yung brotherhood na nag-participate naman sa inyong activity building, team building na hazing na yan. Dapat paglalaban nyo, dapat kayo yung nagmamarsya dyan na sabihin nyo yung totoo. Di ba? Bakit nagtatago kayo? Common sense, man. Bakit kayo nananahimik? Eh, may tinatago talaga kayo. Alam nyo yung mga nangyari, kaya dapat liability, nandun din talaga, kasama kayo sa mga akusado. Wala akong binabanggit na pangalan, ha? Wala akong binabanggit na pangalan. Pero yung mga, that's the reason. That's the reason kung bakit po ako gumawa ng mga ganong napakadelikadong ritual. And it's not just a justice ritual. Magiging totoo ako sa inyo, ha? It's a revenge ritual. Bawal yon sa mga faith healer. Nakilala ako ng tao na ako ay faith healer. Pero technically, alam naman ng mga iba yan na from the start, I am really Jesse Flores Witchcraft. So, part angel, part demon. So, may purpose talaga. May purpose talaga yung pangalan ko, Jesse Flores Witchcraft. So thank you God for giving me a reason, and thank you God for letting me exist, and thank you God for approving all of those ritual na nangyayari na yan ngayon. Ano bang pwedeng mangyari sa mga yung ritual na ginawa ko, hindi yun aatake ng inosenteng tao. Ang aatakihin nun yung mga taong may tinatagong katotohanan at yung gumawa talaga ng krimen. Yun ang aatakihin nun. Ano mangyayari sa kanila? Well, pwede silang bulabugin ng matinding depresyon. Pwede silang bulabugin ng kanilang mga addiction, ng mga tinatago nilang lihim, yung mga pilit nilang, yung mga bad things na kinalimutan na nila, babalik lahat yun. Hindi ko masasabi, pero may mga senaryo baka tumalo na lang sa building, bigla na lang mag-iwad ng notes. Diba? Alam niyo may mga alam niyo kasabihan na the truth will set you free. Eh paano nga kung yung truth na yun ikakulong nila, ikapahamak nila yung truth na yun.
Eh, hindi naman pwede. May tao, buti sana kung may nawala lang na pera, may nawalang gamit. Okay lang yun kung may na-scam. May babalik din yan. Diba? May Diyos tayo eh. Nanakawan ka na kung ano. Siniraan ka. Kinainggitan ka. Hanggang dun lang yun. May Diyos naman eh. Pero dahil may taong namatay, dahil may mga taong nasawi, diba? At sila mismo nagsabi sa news, sa mga nag-iimbestiga na, yun, nilabas nila sa news na homicide ang nire-recommenda. Tapos ano pa sila ng investigasyon ng anti-hazing law, di ba? Tapos bigla na lang nilang binawi. Meron na lang binawi. Siyempre, siguro baka ganun talaga sila kayaman. May mga kanya-kanya silang mga lawyers or mga kabrad pa nila. Di ba? In the world of witchcraft or spiritual, I don't fear that. Because all I ever do is to help people and God's always beside me. So that's what's gonna happen. The truth is what they make it. Masakit po yun. Ang katotohanan ay kung ano na lang ang ilabas nila. Kaya naman, ang suot ko ngayon ay ang aking trademark. Naalala nyo yung trademark ko noon? Back in 2023, 2024? Look what I'm wearing. Kung ayaw umamin, kulamin. That's what I'm wearing right now. My own t-shirt, my own brand. So I wear this with a dedication na I'm sorry Lord, patawarin mo ako sa aking magagawa. Ikaw lang po ang may karapatang magparusa sa akin. Tatanggapin ko kung anong parusang ibigay mo sa akin. Hindi ko isusumbat yung aking mga natulungan na tao. Hindi ko isusumbat yung mga preach ko about sa Bible na lagi kong, kasi kilala ko ng tao talaga sa faith healer, lagi ako nagpipreach about the Bible, about the truth, about what's not, at iko-continue ko po yun matapos lang talaga to. Pero God, I ask for your forgiveness. I'm gonna bend my knee because you are one true Lord. God, I ask for your forgiveness. Patawarin mo po ako. Pero please, because you gave me a lot of reason to live and you blessed me with a lot of things. Gamitin nyo akong instrumento ngayon. Gamitin nyo akong instrumento. Alam ko na kung anong trabaho at mission ko. I understand now. I understand now kung bakit ito ang kapangyarihan binigay mo sa akin. So Lord, forgive me. I accept your punishment. Pero dahil po sa aking mga ginawang ritual na ako lang ang makakaalis lahat nun, walang ibang pwede makaalis nun kundi ako lang. Kaya kung kanino man sila lalapit, mahaba-haba din ang labanan nyo at ending matatalo kayo. Dahil may Jesse Flores witchcraft na nakaantabay. At seryoso ako sa mga ritual na ginawa ko. May mananagot po talaga. Huwag nyo nang masyadong asahan yung sa process na ginagawa nila. I encourage people to support the family. And doon sa lawyer na salute sa'yo, sa mga ate na tumutulong sa Baterbonia family. Deserve nyo yung mga blessings sa inyo. Pero tanggapin nyo po na mayroon din kayong spiritual na kakampi. It's gonna be me. It's gonna be me. So acknowledge me or not, I don't even care. Because the justice is what I make it. Ayaw nila umamin. Gusto nilang magtagot, gusto nilang manahimik. Okay, fine. Fine. Ayaw nila umamin. Yeah. Now let's see kung hanggang saan kayo tatagal. Let's see kung hanggang saan kayong tatagal. So about po sa mga mangyayari sa mga akusado na yan na talaga namang ayaw nilang ibigay yung katotohanan, ayaw nilang aminin yung mga pagkakamali nila na nagawa nila, I'll do it myself. Dahil mini-maintain nila ang kanilang pagiging innocent, pagiging victim, pagiging survivor, okay, then walang mangyayari sa inyo.
Pero kung kayo ay nagpanggap lang na survivor, nagpanggap lang kayong inosente, nagpanggap kayong walang alam, ay kayo. Hindi ko kayo patutulugin at hindi ko kayo patatahimikin. Iisa. Itatama yung pamilya ninyo. Lahat. Magbabayad kayo. Makakamit namin ng hustisya. So yun. Antayin nyo yung mga susunod ko pang mga updates. Hindi na about sa kaso ni Rene, kundi kung ano ang mga mangyayari at mga nangyayari sa mga inosente na yon. Abangan niyo yung mga update ko dahil mas malakas na ritual na itong pinakawalan ko ngayon. So yes, ang inosente ay ligtas, ang may sala ay utas. Ayaw umamin, kulamin. Pero yung ginawa kong ritual ay hindi po yung kulam, ha. Mas matindi po yun. I'll show you real power is. I'll show you what real power is. So yun lang po. Wala tayong pinagbabantaan. Wala po tayong name drop. Wala po tayong inaakusahan. Wala po tayong binabanggit na kung ano man. Ito ho ay haka-haka lang. Pero yes. I am just Flores Witchcraft at makakamit pong hustisya. Ligtas ang inosente. Lagot ang mga may sala ng permanente. I'm just Flores Witchcraft. Thank you for watching me. Tututukan ko po itong kaso na to. And please, i-follow nyo rin po yung mga ibang accounts ko. Follow nyo ako sa TikTok, follow nyo ako sa Instagram, Jesse Flores Witchcraft. Yun lang. Pati sa kabilang FB ko na Jesse Flores. Okay po. Para nakikita nyo rin yung mga ibang kliyente ko na inaasikaso ko din. Para nakikita nyo rin na bukod dito sa kaso ni Rene, may tinututukan din po ako mga kliyente ko. Okay po. So yun, maraming salamat po sa panonood. Jesse Flores Witchcraft. See you in a bit.